Hello, good day everyone, and welcome back to our vlog journal session. So officially this will be the Naval Aviator diary session 0168, and this is operator 214 now speaking and making a vlog journal entry. Oh yeah, also for security reasons I might be using Tagalog language right now, so for those of you who's well, you're not probably versed in Tagalog, or you could not understand Tagalog language, I would just like to make a disclaimer that you can move on now to our next video, because topics here right now, topics that will be discussed on this vlog journal entry will be discussed in used in a Tagalog language due to of course security reasons. Okay, so now that it's out of the way, let's begin. Yeah. So anyway, I'll begin now and use Tagalog language. So ayun, sa ngayon tapos na yung operasyon namin, or operasyon ng loading operation ng barko sa Brazil, and at the moment papunta na siya pabalik uli ng Asia, or actually to be specific, pabalik na siya ng China. And this time around wala nang earlier pinag-isip-isip, haka-haka or parang chismis na mag-aangkorahe pa daw para magkaroon ng parang diver search, probably alam mo naman kasi sa South America, sabihin na natin na normal lang ang procedure na mag-angkorahe muna at mag-diver search para tignan yung ilalim ng barko, kasi well, given na maraming smuggling dito sa sa South America. Pero I'm not exactly sure kasi Brazil naman to, hindi naman to Colombia. So yeah, hindi na ni-require ng authorities din na mag-angkorahe pa kami at what do you call this, na mag-angkorahe pa at mag-diver search. So sa bali, sa madaling salita, once na pag-alis na namin dito ng barko, dire-diretso na kami papunta ng China. Also, gusto ko lang sabihin na well, sa wakas, nice ang nagkaroon na ng crew change dito, and well, napalitan na yung mga crew. 4 na crew ang dumating ngayon na panibago. Si third mate na kakilala ko pa nung makaraang sampa ko ng barko na sa principal na to. So yung third mate na darating or yung dumating is kakilala ko na, long time na kakilala ko na, ever since nung well, sabihin na nating co-worker ko na siya dati for 2 consecutive, well, not 2 consecutive, pero sa dalawang makaraang barko. So ngayon siya uli ang co-worker, but this time hindi na siya involved sa deck kasi official na siya sa barko, so third officer na siya. So yeah. And another is yung panibagong may dumating na panibagong AD, which is okay naman. Well, hindi ko pa siya naka-encounter, pero at least maayos naman siya, which is glad, which is okay naman. And also may dagdag na panibago ding crew na messman. Siya ngayon ang parang ang magiging messman ng barko na to ay 2 na sa halip na 1. So yon, and of course dumating na rin yung pamalit na palitan yung chief mate namin. So sa ngayon masaya ako na hindi na yung Filipino chief mate ngayon ang chief mate dito sa barko, at puti na. Well, to be specific, Ukrainian na, kasi honestly medyo hindi ko feel yung na yun your medyo, well, hindi naman ako galit sa kanya or hindi ko siya kaaway sa barko, pero yung sabihin na natin pamamalakad niya sa barkong ito, sabihin na natin na hindi maganda. Yeah. Well, anyway, I'm glad na wala na siya ngayon, at I hope na hindi na rin siya bumalik dito sa barkong ito, kasi well, mahirap naman na babalik yung kamote na yon. Honestly, like I said, hindi naman ako galit sa kanya, hindi ko rin siya kaaway, pero alam naman ng mga nagbabarko at seaman na pag ang kamote nyo or Filipino chiefmate nyo or chiefmate nyo ay Filipino, sabihin nyo ng asahan nyo na babaan nyo ng expectations nyo, kasi hindi siya lagi maganda. And on my case, masaya na hindi na yung chiefmate nitong barko na to ay Filipino, kasi yung Filipino chiefmate na, well, yung dinatnan ko dito, yung nakikita nyo sa videos, sabihin na natin lagi siya nakabantay ng tao. I mean,
well, wala siyang ginawa kung di magbantay. As in, magbantay habang nagtatrabaho yung mga tao sa kubyerta. Like, kung wari, ang modus niya ganito. Kung wari, sabihin natin kung wari tumutulong siya, kala mo, involved siya sa sa deck works. Pero ang totoo, kung titignan mo ng malapitan, I've already discussed this sa aking previous vlog journals, nagbabantay siya ng tao. Like, as in, nagbabantay. And para sa akin, hindi siya magandang senyales na, hindi siya magandang senyales na kamote kung titignan mo. And isa pa na gusto kong din sabihin do sa remarks ko dun sa kamote na yun or chiefmate na yun, tamad siya magpakape ng tao. Yung tipong ang ano lang sa kanya ay puro trabaho pero hindi niya tinitingnan yung welfare ng mga crew niya or kasama niya sa barko. Basta sabihin natin ang trip niya lang ay objective based. At para sa kanya parang ayaw niya na nagkakape na yung tao ng maaga. Halimbawa, sabihin natin ganito ang example. Normally, ang kape or oras ng kapihan or water break sa barko is around 9:50 or around 2:50 PM. Sa kanya parang ayaw niya, gusto niya na magtrabaho ang tao lagpas sa 10 o'clock and lagpas sa 3 o'clock. So doon pa lang medyo malalaman mo na kung balasubas yung chiefmate nyo. So I'll be direct, yung chiefmate na Pilipino na ninabutan ko ngayon may sabihin natin balasubas at kupal sa barko. Well, hindi naman siya violente o agresibo, pero yung mga estilo niya sa pamumuno or sa pamamalakad ng barko ay masasabi natin na definitely 100% isa siyang kupal na opisyal sa barko. Yeah, sigurado ako 100% isa siyang kupal na opisyal. Yan, direkta at prangka. So anyway, marami naman talaga sa sa akin naman, nung nalaman ko na siya ang chiefmate at Pilipino ang chiefmate namin sa barko, hindi ko na tinaasan ang expectations ko kasi, alam naman natin na kadalasan talaga, alam to ng mga matagal na nagbabarko, na pag ang Pilipino nyo ay chiefmate, kadalasan balasubas at kupal. Bibihira, hindi naman lahat, pero madalas na pag na ang Pilipino ay chiefmate, kadalasan kupal at balasubas at sabihin na nating sakit ng ulo. So ewan ko, pero yun talaga, ilang taon na rin din ako nagbabarko, lagpas na ng 1 dekada, pero yun din ang lagi na obserbahan ko, na pagka ang kamote nyo or chiefmate nyo Pilipino, expect no good will come in between sa ganung bagay. And yeah, I think kahit honestly, kahit itanong mo ito sa lahat ng mga matagal na nagbabarko, sa lagpas na lagpas na Pilipino na nagbabarko na ng 10 taon pataas, kahit itanong nyo sa kanila o sa mga kakilala nyo kung ano ang opinion nila pagka ang chiefmate Pilipino, and ganun din ang isasagot nila, parehas ng isasagot ko at napapanood nyo ngayon sa aking vlog. Kadalasan pagka Pilipino chiefmate, kupal sa barko. So anyway, yun, I'm glad na hindi na rin siya ang chiefmate ngayon at puti na. And one more thing, gusto ko ding idagdag, nalaman ko din ito sa sa aming maestro amo or aming boso. Buti na lang kasundo ko yung boso ngayon. Na kaya pala ganun pala ang estilo sa pamamalakad ng kumag na yun. It turns out galing palang Philippine Merchant Marine Academy o PMMA pala. I know Filipino chiefmate. Nung Filipino chiefmate, alam ko na hindi na mataas ang opinion ko regarding sa kanya, pero nung nalaman ko na galing pala siya doon sa eskwelahan na ganun, lalong bumagsak yung aking opinion sa mga ganong klaseng tao sa kanya. I mean, alam ko naman from the start na mababa na ang opinion ko kasi Filipino chiefmate, kasi gano'n naman talaga, kupal talaga sa barko mga Pilipino, mga kamote o kapitan kadalasan. Pero ewan ko, yung kultura na gano'n na dala sa eskwelahan nila, alam mo yon, yung parang dinadala nila yung kanilang pagiging kupal na kultura sa barko o sa workplace, parang hindi maganda.
And yung kaya pala ganun ang ano niya nanggaling pala siya doon sa eskwelahan na yun, which is notorious na maraming na-produce na mga kupal din ng mga opisyal. Well, hindi naman lahat of course, kasi may na-encounter din naman ako ng mga PMMAers na mga third officers and second officers at maayos naman sila. As in, maayos sila at yung iba pa nga nakakabiro ko pa nga, lalo pa nga yung mga kadete ng mga taga PMMA which is well, sabihin na natin masaya naman sila at enjoyable. Pero pagdating na sa mga opisyal or sabihin natin chief mate or kapitan, tiyak 100% kadalasang kupal na. But anyway, yun nga, kadalasan pa din galing di kasi mga nagpo-produce ng mga well, sabihin na natin yung estilo alam mo yung typical na mga Pilipinong seaman na sip-sip sa kumpanya na walang pakialam sa welfare. Ganun ang kanyang modus ng aming napalitan na chief mate na ngayon na Pilipino. Na marami pa siya mga kalokohan, mga pinagkagawa like ewan ko, basta gusto niya na nahihirapan yung mga tao May isa pa siya na pakulo na kailangan doon sa cleaning area kailangan nakapost yung picture mo na parang akala mo ikaw yung nag-shoplifting doon. So, ayun. I'm glad na masaya na ako na wala na siya sa barko and thank God, yes, napalitan na ng puting chief mate. Ngayon, hopeful naman ako na maayos ang pamamalakad nito, pero syempre, I don't have to let my guard down sa mga ganitong bagay kasi alam mo naman sa barko, marami talagang mga kumag at kulukoy at ungas, lalo na sa kapwa nating Pilipino. Totoo yan. Kahit saan man yan, alam na ng mga matagal na nagbabarko yan, basta Pilipino yung opisyal, sabihin na natin wala sa ayos. Now, don't get me wrong, may mga matitino pa rin of course ng mga Pilipino, pero bihira at rare sa chief mate or sa kapitan na Pilipino. Now, sa second mate and third mate, well, it depends kasi kadalasan naman pagka mga junior officers na Pilipino, maayos silang kasama. Kadalasan, bibihira lang yung junior officers na Pilipino na kupal lang kasama. I mean, I'm telling this as far as I've already, let's just say na this word or yung itong naririnig nyo comes from isang marino din na nagbabarko na nanlagpas 10 taon, which is ako. So I'm just saying this based on my experience. So anyway, mabalik na ako. I'm glad na wala na yon, na yung kamoting yon. So for now, pabalik na uli kami ng Asia. And I guess ganun talaga sa VLCC. It will take another 45 days ang biyahe from this point on. And well, since wala na yung Pilipinong kamote, I think free na ako na makakuha ng mga videos ng walang problema. So anyway, so far yun lang siguro ang marireport ko sa aking Naval Aviator Diary Session 0168. And this is Operator 214 now signing up, and have a great day everyone, and see you soon on my next diary session. So bye bye for now. Bye bye.